Mga kababayan, mabuhay ha! Ako sila ng hashtag #WalkWithLan. Parang ala Deo makalma tayo. Ang inyong tagabantay, tagapagbantay ng katotohanan sa gitna ng politikong sayaw at sayawan. Ngayong December 26, 2025, sa araw pagkatapos ng Pasko, habang ang iba'y nagpapahinga mula sa lechon at bibingka, tayo naman ay mag-uusap tungkol sa isang kwento ng puno ng saya, galit at katotohanan. Kapapasok lang, VP Sara Duterte, pinagkaguluhan ay talagang sa taal, hindi ng galit kundi ng pagmamahal mula sa libo-libong Davaoenyo. Habang si BBM, kinantahan sa harap ng mga Davaoenyo at hindi yung Pasko na sinta ko, kundi isang uri ng protest chant na nagpapakita ng totoong nararamdaman ng bayan. Ang politika, parang telenovela ng walang ending. Mga kawok, bago tayo sumubsob sa kwento, isang malaking shoutout sa inyo sa mga nasa Pilipinas, kayong mga matatapang na lumalabang sa traffic at korupsyon. Sa US, kayong OFWs na nagpapadala ng balikbayan box ng pag-asa. Sa Canada, kayong nagpapainit sa snow habang nagpapainit ng dugo sa politika. Sa Australia, kayong down under na laging up for the fight. Sa United Kingdom, Great Britain, kayong nasa tea time pero kape ang inyong laban. Sa United Arab Emirates, UAE, kayong nasa disyerto ng kayamanan pero uhaw sa hustisya. Sa Italy, kayong pasta lovers na naghahalo ng satire at spaghetti. Sa Japan, kayong precise at discipline sa pagtuklas ng katotohanan. Sa Germany, kayong efficient sa pagbunyag ng mga scam. At sa Hong Kong, kayong nasa gitna ng urban jungle pero matatag sa demokrasya. Salamat sa inyong panunood. Mga kabataan at OFWs, kayo ang hinaharap ng bayan. At bago tayo magpatuloy, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag #WalkWithLan. Mga kaibigan, simulan natin sa positibo. Sa Taal, Bangkal, Davao City, noong December 25, 2025, si VP Inday Sara Duterte ay literal na pinagkaguluhan. Hindi ng mga kalaban, kundi ng 30,000 hanggang 45,000 na Davaoenyo na nagtipon para sa taunang Pasko pahalipay sa Taal. Ito'y tradisyon ng pamilya Duterte, pamamahagi ng aginaldo, pagkain at saya. Si Sara, sa kabila ng mga plunder at graft charges na inihagis sa kanya, dumating na parang Santa Claus sa kanyang ancestral home. Mga libo-libong tao naghihintay mula madaling araw at nang dumating siya, ang sigawan, Inday Sara, Inday Sara, no? Parang concert ng Taylor Swift, pero walang ticket, libre ang pagmamahal. Ayon sa reports mula sa Manila Bulletin at Minda News, ang event ay maayos, may security mula sa Davao City Police at walang kaguluhang maliban sa saya. Si Sara, sa gitna ng political storm, nagbigay ng regalo sa mga residente ng Davao at Karatig Lungsod. Ito'y hindi basta-basta. It's a testament to Davaoenyo loyalty. Ang Davaoenyo sa parang durian, matigas sa labas, matamis sa loob, at hindi madaling durugin ng Maynila politics. Si Sara bilang isang tunay na Davaoenya ay nagpapakita ng totoong serbisyo, hindi yung pang-PR lang. Kung si BBM ay nagpapamahagi ng tulay sa Davao River noong December 15, si Sara naman ay nagpapamahagi ng pag-asa. Sinong mas epektibo? Yung tulay na maaaring mag-collapse sa korupsyon o yung regalo na nagpapasaya ng pamilya? Kayo na ang husga, mga kabataan. Mga kawok, bago tayo magpatuloy, isang paalala, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng YouTube Shopping. Bisitahin ang Shopee at Lazada, link sa description, bumili ng home essentials tulad ng rice cooker para sa inyong pamilya o ang Honda ADV 160 scooter para sa mas mabilis na biyahe sa traffic ng buhay.
Para sa mga aspiring vloggers na kabataan at OFWs, kunin ang vlogging products tulad ng gimbal at microphone para maging susunod na Deo Makalma. Shop na at tulungan nating lumago ang ekonomiya. Ngayon, lumipat tayo sa madilim na bahagi. Si Bongbong Marcos o BBM ay kinantahan sa harap ng mga Davaoenyo, hindi ng pagmamahal, kundi ng pagkondena. Bagamat walang eksaktong video ng December 2025 incident, ang konteksto ay malinaw mula sa taong ito. Ang relasyon ni Marcos at Duterte ay nasira ng husto. Ayon sa Inquirer reports, noong 2025, ang partnership ay beyond repair. Plan to revive laban kay Sara na tinawag niyang fishing expedition. Si Sara ay nakusahan ng graft sa confidential funds pero siya ay nag-deny. Sinasabing politically motivated ito para tanggalin siya sa 2028 race. Mga kaibigan, si BBM ay nagbisita sa Davao areas tulad ng Manay sa October at Bukana Bridge sa December. Pero sa harap ng mga Davaoenyos, ang naririnig ay chants ng galit. Halimbawa, sa older events tulad ng March 2025 sa Freedom Park, libo-libong pro-Duterte ang nag-chant laban sa Marcos admin. Sa 2025, scandals tulad ng detainment ng alleged bagman ni Sara at ang DOJ searches sa Taal para sa ebidensya ay nagpapakita ng witch hunt. Si BBM sa kanyang Christmas message ay nag-urge ng unity pero sa likod, ang admin niya ay nagpapahirap sa oposisyon. Si BBM parang Christmas carol na off-key. Kinakantahan ng bayan ng bahumbog habang si Sara ay nagbibigay ng regalo. Si BBM ay nagbibigay ng sampina. Yung bridge sa Davao epektibo raw sa traffic. Pero bakit hindi epektibo ang bridge sa gap ng bayan? Ay no, yung admin na nagpropromote ng bagong Pilipinas pero ang lumang gawin ng political persecution ay buhay pa rin. Mga kabataan, OFWs, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin maging vigilant. Shoutout ulit sa inyo sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UK, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Mga kabataan, OFWs, kayo ang susi sa pagbabago. Hit that subscribe button, i-like at i-share. Sumali sa membership para sa exclusive content. Deep dive tayo Si Sara, sa kabila ng charges mula sa DOJ at BJMP, visits allegations ay nananatiling matatag. Denies links to Bagman at sa Taal event, nagpakita ng totoong koneksyon sa masa. Habang si BBM ay nahaharap si scandals tulad ng 2025 arrest at deaths na nag-define sa taon. Ayon sa ABS-CBN, yung ties broken ito'y dahil sa power struggle, Sara bilang potential rival. Parang chess game, no? Si Sara ang queen na hindi madaling i-checkmate habang si BBM ay king na laging nasa threat. Mga facts, 45,000 flock to Duterte event showing grassroots support. BBM's visits, PR lang, walang genuine chant of love. Muli, shop sa Shopee at Lazada via YouTube Shopping. Home essentials para sa inyong tahanan, ADV 160 para sa adventure, vlogging gear para sa content creation, suportahan ang local. Ngayon, basahin natin ang inyong mga comments mula sa previous videos Talagang halimbawa may mga kuya sa US ako pero suporta kay Sara. Salamat, no? Ay nako, bakit mas mag-comment po kayo. Bakit mas mabuti si Sara para sa bayan? Dahil sa kanyang track record sa Davao. Sa wakas mga kawok, ang katotohanan ay nanalo sa Taal, Davao City. Habang ang kasinungalingan ay kinantahan sa Davao din. Suportahan si Sara at ang mga Davaoenyos. Subscribe, join membership at laban tayo. Mabuhay po ang Pilipinas!